Okay, we're back. Today is February 11, Friday ho ngayon. At well, alam niyo naman ho, na nababasa nyo, Facebook, sa YouTube, at sa news, last sa weekend ho, at nalaman niyo na ho na, yun nga, hindi na ho ako nag-renew ng contract sa GMA7. Yung pong lahat ng iyong nabibalitaan nyo ay, yung iba doon ay totoo, yung iba naman ay hindi. I-clear ko lang ho sa inyo, ito na ho ang last day ko, ng aming mga staff, at ng programang Wawawin dito po sa GMA7. For 6 years and 8 months, nagbigay kami ng saya sa inyo, tulong na abot kaya namin. Gusto ko lang kung, kumbaga, ibalik kung paano ba nagsimula. Bakit ba napunta si Willie Revilla sa GMA? Ito po, panoodin natin. Okay, yan po yung una ko pag-sign ng contract. That was March 20, 2015. So, 2015 po yan. And then, yun po ang signing ng contract. Sa totoo lang, wala hong nakakalam sa mga taga-GMA na ako ay pupunta rito ng ganong oras. It's only, ako po, ang aking pong kapartner si Atty. Boy Reyno, Atty. King Reyno, Atty. Ferdy Domingo, at yung tao rin po naging tulay na pagbalik ko po sa industriya ng telebisyon. So of course, walang iba. Ang CFO po, si Mr. Philip Yalong. Si Tito Philip, siya ho yung paragang gumawa din ng paraan na makapayag po, pumayag po si Atty. Goson. So yun po ang istorya niyan. Yan po ang unang araw nag-sign. Wala hong nakakalam, even ang news, hindi ho nila alam. Nabigla na lang sila na ako po ay nandito na sa GMA7. Ganun po, sinekreto yan. Dahil alam niyo naman ho, kung saan ako nanggaling. Siyempre, marami din mga maaaring may ayaw sa akin. Bakit? O ano. Pero, pinaglaban ako ni Mr. Yalong at siyempre po ng ating chairman, walang iba kundi si Atty. Felipe Goson. And then, after that, nagsimula na ho kami. Ang una kong programa dito, Sunday. Tawag nga nila, siesta, tulog ang lahat. Natutulog ang buong Pilipinas, 3:30 po ng Sunday. Every Sunday lang ho. Nagsimula kami. Meron kami nirentang studio dyan sa Kalayaan. Ito po, yung unang-una naming performance. Walang commercial. Alam niyo bakit? Wala ho kaming marketing, walang sales. Basta makapalabas lang. Di ba? Mapakita lang yung programa, yung gusto namin gawin. Panoodin po natin to. That was May 10, no? 5, 10, 15, eka nga. May 10, 2015. 3:30 po yan. Sa sobrang pagmamahal nyo sa akin, sa programa, one of the highest ratings po yan ng Siesta. It's 9%. Kaya ho, na-welcome nyo ulit ako sa television. And then after that, gumanda yung ratings. Nagkaroon ako ng meeting with Mr. Joey Abacan, sa kanyang mga staff, kay Ms. Michi at kay Ms. Rhea. Hiningan ako ng meeting. Nagkaroon na naman po ng changes. Ang kontrata ko po dito, hindi 1 year. It's always 3 months. Wala pong natapos sa kontrata rito.
kung aalamin nyo lang, lagi pong pautik-utik yung kontrata ko. Hindi ko natutuloy at hindi natatapos. And after the 3:30, kinausap po nila ako, pwede ka mang mag-back-to-back sa Pinasaya. Magiging Sunday ka na, 2 o'clock. Ito naman po yun. Yan po. After naman po ng 2 o'clock, hindi na naman natapos yung kontrata ko. Lagi yung kontrata ko dito, hindi natutuloy. Bakit? May pagbabago na naman po. After po ng 2 o'clock, ng back-to-back ng Pinasaya at Wawawin, eto na po. Dumating na po another meeting with Mr. Joey Abacan. Diyan kami kumain sa may bandang timog. Sabi niya, asan ka? Ang totoo niyan, hihinto na ho sana ako. Ayoko na sana dahil... yung nagpuproduce ako noon, I spend about 140 million cash na walang bumabalik. Kasi wala ho ako marketing. So show lang ako ng show, bigay ng tulong, pero wala ho akong commercial. Wala. Zero. Basta lang makapagpa-show ako. Nung dumating na yung time, sabi ko, Sir Joey, hihinto na ako. Tama na, magpapaalam na ako sa showbiz. Tinawagan niya ako. Nag-meeting na naman kami, at eto na ho ang kinatapusan ng meeting. Okay ba sa'yo? Co-prod na tayo. Hindi ka na black time. Kasi ang black time mo, ako nagbabayad. Nagbabayad ako ng 2.2 million a week. It's almost 10 million a month. Pero po yung pagrenta ng ilaw, renta ng sound system. Gumagasto ako halos mga 15 million a month. Pera ko ho yun. Ako ho yan on my own. So dumating po sa point na 140 million cash out na ako. Sabi ko, wala namang pumapasok na pera sa akin. Sayang naman. Maintindihan naman ng tao. And then after that, nag-meeting kami. Sabi niya, okay ba sa'yo? Huwag ka na huminto. Aalis na ako. Papaalam na ako. Aalis na ako dito muna sana sa Pilipinas. Sabi ko, doon na muna ako. Nag-isip ako mag-drummer ulit sa ibang bansa. Dumating yung point na yan. Sabi niya, sige, usap tayo. Kakusapin ko si FLG, ang marketing. Kami na magbebenta ng show mo. It's gonna be a co-prod. So, naging co-prod po yun. Napag-usapan, nabuhayan na naman ako. Ito na ho yun. Naging daily show na po. It's Monday to Friday, 5 to 6:30. Ito po nangyari. So, yun po ang naging daily show. So, that time, kailan nangyari to? April 18, 2016. GMA Studio po yan. Dito na ako nagsimula. Hanggang ngayon po, nandito pa rin hanggang sa magtatapos. Sinabi ko lang sa inyo to para malaman nyo yung pinagdaanan ko dito. Hindi ako dumaan dito na isang star. Hindi ako dumaan dito na binigyan ng importansya kaagad. Hindi ho. Sa business na to ho, kailangan magbigay ka ng ratings. Kailangan kumita ang programa mo. Hindi ba? Saka yung sinasabi nilang wala kang utang na loob pag umaalis ka sa istasyon. Para sa akin, dapat pareho. Kasi sa industriya to, pag hindi ka nag-ratings, tinatanggal ka. Pag nagre-rate ka, napakikinabangan ka. Ibig sabihin yan, kumikita ka, kumikita ang istasyon. Ganun lang po yan. Kaya sasabihin nyo na walang utang na loob pag umaalis sa istasyon. Hindi ho ganun yun. Hindi nyo naintindihan na sinasabi nyo. Pag ikaw ay nagre-rate, siyempre aalagaan ka. Iingatan ka. Kasi nagpapasok ka ng pera eh. Kasi yan ho ang business na to. And this is showbiz. Alam nga naman nung hindi ka na kumikita, hindi ka pa nagre-rate, stay ka pa ng istasyon.
Dapat naiintindihan ng lahat ng tao yan at ng lahat ng artista. So, paano ka mag-rate? Give your best, bigay mo lahat ng nalalaman mo, at mag-aaral ka. Dahil itong programa mo, o anuman, isa kang artista, dramatic actor ka, komedyante ka, extra ka, give your best. Bigay mo yung kakayanan mo, baka sa pinag-uusapan po dito is entertainment at talent. So, yan ang totoong istorya niyan. And after that, naging daily show na to, nagkaroon pa kami ng prime time, ang daming pumasok ng mga commercials. So, yan ang nangyari dyan. Tapos na po yung istorya yan. Ngayon, kukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari last week. For the past 1 month, hirap na hirap po ako mag-decision. Hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain. Ito po ang kontrata ko sa GMA. Matagal na po itong nandito sa akin. Hindi ko mapirma-pirmahan. Kasi hindi ko pa alam ang desisyon ko sa buhay ko. Ito po yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kontrata, wag ho kayo maniniwala kung kani-kanino. Sa akin kayo maniwala. Hindi ko pinagyayabang ito, pero ito po ay more than a month, nasa akin na po. Actually po, ang kontrata is 3 months before, inaalam na po ng kumpanya kung mag-renew ka pa. Nakiusap po ako. Noong una, after ng pandemic, 6 months lang hiningi ko, binigay po nila sa akin kasi sabi ko, hindi ko alam. And then after the 6 months, natapos na po ng February, binigyan ulit nila ako ng 1 year. O sabi, 1 year na si Willie. O ito po, tinanggap ko po ng 1 year. Ito po, hanggang 2023 po itong kontratang to. Nakatago lang po ito sa akin, hindi ko mapirma-pirmahan. Last week po, hirap na hirap ako magdesisyon. Nung nandun kami sa Tagaytay, February 2, early morning, 9:30, tumawag sa akin ng isang sekretarya. Tapos nag-text, sekretarya po ni Senator Manny Villar, the former senator. Sabi niya, Sir, pwede ka bang makausap ni Senator, ni MBB Mr. Manny Villar? Sabi ko, sige. Tapos nag-text, sabi niya, ito po yung Zoom meeting, kung pwede daw kayo makausap sa Zoom. Sasabihin ko hula sa inyo totoo kung ano nangyari talaga. Para wala na ho kayong pinakikinggang iba. And after nun, tumawag sa akin, yung sekretary na mga 10 o'clock, Sir, ito po si Sir. Si Mr. Villar, Manny Villar. Willie, kumusta ka na? Sir, mabuti naman o. Kamusta ho kayo? Okay naman. Asan ka ba? Sabi ko, dito kami sa Tagaytay. Dito po ako nagsishow. Sige, pupuntahan kita dyan. At gusto kita makausap. At about 1:30 p.m., naganda po. Sabi ko, dito na ho kayo mag-lunch. Sige, samahan kita mag-lunch. 1:30 po, dumating siya. Kasama po si Congresswoman Camille Villar. Yun, kwentuhan. Ako po siya dito. Ako to, Miss Camille. Para ho yung mga haka-haka nyo, pinagsasasabi nyo na kung ano-ano. Ito ang totoo. Nag-usap po kami ng Senator Villar about, sabi niya, may frequency, may franchise, pwede na. Pero, sabi ko, ano po bang plano nyo? Wala pa siyang plano. Zero. Kasi wala daw siyang alam sa industriyang ito. That's